Timer starts now. Okay, good evening. Welcome back sa isang session na naman. Pero hindi ito, uh, uh, hindi tayo gagawa ngayon ng kung anumang form o hindi tayo uh, magpo-proceed muna dun sa isa nating topic. So ngayon, entrada lang muna na para sa padamihin yung ating mga items kasi naisip ko gusto ko siyang dagdagan para marami akong sample. So, okay naman siguro kung i-record na din natin para at least alam natin kung ano yung mga kulang pa idadagdag na while ginagamit natin yung system. Baka may mapansin tayo na pwede pang i-enhance. So, welcome back. Inventory System 14.1. Okay. Walang coding. Purely entry tayo ng items. So, ito na nga. So, ito yung sample natin. Habang gumagawa tayo last time, nagdadagdag tayo ng konting mga items. Yun. So, kompleto yung information nito. Dapat dito is burahin pala yung price. So, ganito. Pag may nakita akong parang may dapat ayusin, i-record ko muna para isahan next time. So, dapat dito yung columns, hindi na kailangan dapat tong price dito kasi yung price is nandito siya sa purchase unit, kung may purchase unit, or sa selling unit. So, hindi dapat pala siya nandito sa column. So, remove natin yung price. Remove natin. Column. Okay, proceed tayo. So, ang gagawin natin, dagdag tayo ng bagong, dito lang yung sa gilid. Dagdag tayo ng bagong item. Ano bang magandang item na ilagay? Meron ako dito mga sample na ng mga noodles. Cup noodles na lang. So, tingnan natin kung may cup noodles tayo. So, nasa basic pa din yun. Instant noodles. Okay, meron naman sila. Lahat. Lucky Me, Pancit Canton, Payless, Quick Chow, Homey. So, may mga sample na tayo dyan. Ngayon naman, mas maganda canned goods na lang. So, canned goods. Meron na akong konting sample canned goods. So, ano yata to? 555. Tsaka Lego, mga ganyan. So, ito sakto. Wala tayong sample para sa Lego. So, search muna natin kung ano yung mga sample ng Lego na Lego na sardines. Tapos, entrada natin. Tingnan natin kung gaano kabilis gumawa ng item. Halimbawa, ganyan. Lego sardines. So, meron dito sample like tomato sauce. Ito pala. Dapat i-display natin other sa name. I-display natin yung niya. Yung brand niya dito sa umpisa. Display and brand. Ingrid. Okay. So, balik tayo sa paggawa. Pag-add ng item. Lego sardines. So, sample dito is tomato sauce. So, ganito lang. Siyempre, magkakaiba yung price nito, di ba? Yung plain, chili, or extra hot. Okay, so gawin natin isa-isa. Sabihin natin may bago akong item. Anong gagawin ko? So, siyempre, select ako basic, canned goods, Lego. Tapos, add. Lagay ko yung item. So, kahit hindi na natin lagyan ng Lego kasi i-display din naman natin yung type niya dito sa kabilang gilid. So, sabihin natin regular to. Regular. Tapos, lagay natin yung unit niya. So, syempre canned siya. So, may isa na tayong item. Yun na yun. Tapos, ulit, kopyahin muna natin yung isa. Dagdag tayo ulit. Ngayon, hindi naman regular. Chili naman siya, chili. Yan. Chili. Ay,
Sorry naman. Chili. Tapos unit count. Can. Yan na, may chili, may regular, may extra hot pa. So add ulit tayo. Extra hot. Itong extra hot na to, hindi mo na kailangan lutuin to eh. Mainit na eh. Yun ba yun? Okay. Tapos meron ding Spanish style. So imported pala to. Lahat ng mga Spanish style. Spanish style. So pare-pares lang din. Kaya yan. So, di ba? So gagawin natin nito next time pag meron tayong receiving, search lang natin ng search to. Okay na to. So tingnan nyo. Ang SKU niya automatic na agad, nagagawa na siya agad oh. Hindi na natin poproblemahin. Wala na tayong type na ito pala siya. Easy. See, di ba? Anong English ng gata? Yun lang. Bakit? Coconut milk. Akala ko. Shout out pala kay boss. Good night. Good evening, boss. Saan nga naman gagala? So, ito siya, walang barcode. So, next time, pag meron tayong barcode reader, tapos meron tayong, sabihin natin yung canned good natin, yung ito, yung, siyempre, babasahin mo yun una. Babasahin mo yun ng scanner mo. Tapos, lalabas mo muna dito. Ayan. Update natin yung barcode. So, babasahin yung barcode, ganyan. Tsa. Tapos, enter nyo yan. Tsa. Ayun. So, may barcode na siya ngayon. Tapos dito naman tayo, basahin mo naman yung extra hot. Siyempre magkakaiba yung mga barcodes niya. Ay, sorry. Ayan, tapos type mo naman ulit. Okay, pagbasa nyo nun, lalagay niya dito. Ayan, so may barcode na siya. Ayan. Ayan. Ang barcode niya is yung SKU niya actually. Pero, siyempre, pag walang barcode, SKU yung gagamitin. Pag may barcode, yung barcode siyempre. Okay, dagdag tayo ng item pa. So, classic tomato sauce. Meron pa dito. Gata style sardines. Okay na yung gata kasi di-display din naman natin yung name niya dito. Display brand name. Okay. Meron din with sriracha. Sriracha. Yan. So, simple lang. O, diba? Na may items na tayo. Tapos, syempre, gagawa natin siya ng pag may item ka na, yung purchase unit. Bawa, pagkano mo yun nabili. Ganun. Sabihin natin, yung per can niya, yan. Isang can niya, ilagay natin. Kano ba ngayon yung gata? Sabihin natin 25. Yan, ganyan. Yan. So, pag tinignan mo yan, ay sorry naman, description, bakit yan lang? Pwede pa edit. Ayun pa pala, editing ng selling price. So, saglit. Oo nga pala, editing ng selling price. Ayun, meron pala nakalista na. So, yun pa yung ayusin natin. Ulit, lagyan natin yung, sabihin natin itong regular. Purchase unit. So, sabihin natin, binibenta natin yung purchase pa pala to. Yung isang can. Kung paano natin ipapasok to sa sa stock natin. So conversion. Pwede din magpasok ng per piece lang. Malay mo, bibili ako ng 5 piraso lang tapos ilalagay ko sa stock ko. Pwede yun eh. So pwede tayo magpasok sa isa o pwede tayo magpasok ng pack para box. Ilan yung laman ng isang box? 30. So try muna natin. 1 can. Yan, okay na siguro to. Description. Or 1 can. So mag times x na tayo kung ilan man.
So, save natin. Okay. Or 1 box. So, kung 1 box, sabihin natin box of, sige, dagdagan natin. Purchase. So, sabihin na, wala akong, ayan, dozen. So, pwede naman, syempre 12 yan. So, sabihin natin, meron akong 10 dosena. 120 na yan. So, hindi ka na magko-compute. So, description niya, 1 dozen. Yan na yan. Pero kung paano kung box, kaya lang hindi ko kasi nalagay dito yung box na unit. Pwede na natin ilagay yung box na unit. Di ba meron dito yan? Nakalimutan na. Purchasing, selling, unit. Nasa unit yun. Oo nga pala. Sa back end pala yun. Kasi hindi ko na muna nagawa ng facility kasi hindi naman nagbabago yun. Kulang lang talaga. So, sabihin natin 1 can, 1 dozen. Yan. Pwede kong ipasok yung item ng ganito. Yan yung purchase unit. Ngayon, paano ko ito ibenta? So, sabihin natin yung tomato sauce na to, ibebenta ko. Selling niya. Ng per can din. Sabihin natin, sa akin, 20. Yan. Ay, sorry. Conversion 1. Description niya, 1 can. 1 can. 20. Hindi ko alam kung 20 ba talaga yung presyo. Sample lang. Yan. Ganyan. So, 20 yung per lata ko. Per can. About sardinas. Isang sardinas. Ngayon naman, ano pa ba? So, sabihin natin, gumawa ako ng isang set. Sabihin natin, kung 6 yung bibilhin mo, may discount ka. Okay. So, ibig sabihin, dagdag tayo ng selling. Okay. So, sabihin natin, set ba yan? Set of 6. Ganun ba? Version natin 6. Set of 6 cans, no? Okay. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120. So, kung 120, sabihin natin kung yung isang set yung bibilhin mo, 110 na lang or 100. Okay na yan. Set of 6. Laki naman ng discount. 100 lang. Cheese lang. Yan. So, pwede ko siyang benta ng ganyan. Wala. May maximum yung ko. So, 100 lang. Ganyan. Ano pa ba? Sige lang. Interview ko si Armat kasi may tindahan yun. Tatanungin ko kung magkano yung benta niya ng mga items niya. Okay. Tuloy-tuloy tayo sa pagdadagdag ng ano. So, dito na tayo ngayon sa Mega Sardines. Mega Sardines. So, meron silang classic tomato sauce. Mega. Dagdag tayo ng item. Classic tomato sauce. Tsaka extra hot. Yan. Yun na. Diba? Meron din silang fried sardines. Kung anong nakita natin sa name nung lata na yun na yung ilagay natin. Ayan. Diba?
Tapos, Spanish style. Mabilis yung entries natin. Diba? Rock na yan. Medyo madami-dami na. So, syempre, pag gusto nyo magkaroon ng sabihin natin, dalawa yung Spanish style ko Kasi dapat yung brand na ito iba. Pag namili tayo, may Spanish style na Mega, Spanish style na Ligo. Ayan. So, image na tayo. Mega. Punta tayo sa Mega ulit. So, try natin may fried sila. Tingnan natin. Ayun. So, doon natin siya ilagay sa fried sardines. Dadagdag tayo ng image Yan, diba? Ganyan. Ayun. Diba? Okay na yan. Meron tayong tomato sauce. Ayan, sige natin to. Copyright tayo na ito. Tayo dyan. Tomato. So, ito tayo sa classic tomato. Select lang natin to. Tomato. Yun na yun. Diba? Extra hot. Saan yung extra hot? Ito pala. Sweet sardines. Mega fried sardines. Ano yun? Ito pala yung hot and spicy. Hot and spicy. Ayun, extra hot. So, extra hot, syempre. Save image natin yan. Extra hot. So, ganun lang yun. Extra hot. Diba? Easy. Diba? Okay na yan. So, doon na naman tayo sa sample naman natin. 6 minutes. Then, bye-bye na. Tulugan. Secondary. Dito tayo. Ay, ito pala. Kape. Ayun. Yung pinaka-importante pa sa buhay ko. Yung kape. Yung wala. Ano ba yung kape in Philippines? Boss. Boss naman, boss. Sa umaga lang to sila. Ikaw sa ano? Ay. Kapeng Barako. Coffee culture. Instant coffee dapat. Bakit coffee? Instant coffee in Philippines. Search natin. Ayun. So, lagay tayo. Coffee. Diba? Walang mga brand. Walang mga brand. Walang brand.
So, ibig sabihin, type. So, search natin. Secondary. Yan, coffee. Dagdag natin. Oops. So, Nescafe. Copy ko. Anong UCC? Great taste lang. Cafe puro. May Sanmig pa, oh. May Blend 45, oh nga, no. Yun. So, marami tayong brands. So, sabihin natin, close natin to. So, accepted. Yun pa yung refreshing nun. Sige, ayos lang yun. So, una, Nescafe. Hanap tayo ng Nescafe variants. Ba? Alam na alam ni Grabe naman si Wow, dami nga. So, meron siyang balik tayo doon. Secondary coffee. So, Nescafe muna tayo. Dagdag tayo ng Nescafe original. Okay? Tapos, unit. Sachet to siya, di ba? Siyempre. Sachet. Yan. Tapos, Nescafe Gold Blend. Lagyan natin ng pack of 12 mamaya. Isang dosena, yung depende kung paano tayo magbebenta sa So, sachet. Yan. Ganyan lang. Nescafe Classic. May decaf. Ano to, tol? Decaf? Decaf. Ano to, boss? Decaf or decaf? Okay. Decaf. Bakit may Azira? So, ito lang siya. Nescafe. Dark roast. So, ganyan lang siya. Magdagdag ng item. Di ba? Saglit na lang. Ganun. So, sabihin natin, lagyan natin siya ng image. Walang individual dito. So, ayun. So, may classic. Kunin natin yung classic. Patay tayo dito. Mana tayo dito? Original. May original ba dyan? Ayun, original. So, sabihin natin. Save natin. Save image. Nescafe Orig. Yan. Di ba? Meron na. Kaya tayo dyan.
Ito gold blend. Ayan, so parang near to ano na to, realistic ano na tong ginagawa natin. Kasi yan, ito na naman yung ginagawa natin eh. Kapag nag-ano ka, o at least kita mo pa agad yung ano mo. So hindi ko na kailangan yun ng Excel file. Ayun. Hindi ka blend 45. Ay, blend na. Miss ka 40. May blend 43 pala sila oh. Parang nag-ano lang ako ah. Nagpo-promote ah. Okay na yan. Ito na muna. O, diba? Ayos na yan. Sign na ako dito. So, ibig sabihin, nakakagawa na tayo ng item. So, display ko na lang dito yung brand. Good to go na. So, ibig sabihin nito, pwede na natin tong dapat prices yung sinerch ko. So, say, coffee prices. O nga no, bakit? Oh. Yung 3-in-1. 30. Per sachet dapat to. Ay, reals pala to. Sorry no. Kaya pala para ano. Price in Philippines. May stick pa pala oh. Yung stick is 6. 650. Hindi ko yung gold ha. So yung gold super sticker sa shape pa din yan. So sabihin natin ito, lagyan ko ng selling price, ibebenta natin siya ng ano sachet. Sana yung sachet? Ay ako, pasan tayo sa isang sachet natin. Sabihin natin isang sachet, magkano yung price natin? 650. Yan 0.5. Save. So kung titingnan mo yan, ayan o. Ay 7, ni-round off nya. Sorry, hindi ko na-convert. Rounding off. Sige lang. Yan, may 40 grams pa pala. Twin pack. Per pack. Ito yung ibig sabihin kung yung per pack nya of 5 to 10. So yung 5 is 78. Sige, lagay natin na. Sabihin natin twin pack. Twin pack. So, add tayo ng bagong item. Nescafe. Add natin. Sabihin natin yung twin pack. It's a shape pa din yun. So yung twin pack, original na twin pack, pwede natin siya ibenta ng lagyan natin siya ng selling. So unit niya is yun, pack conversion. Yung 5 pack of 5, sabihin natin dito pack of 5, yung price niya is 78 daw. Okay, so kung titingnan mo yan, ayun, 78. So dagdagan pa natin selling pack of, sabihin natin pack of 10 conversion, yung 10. So pack of 10, magkano yung price? Sabi dito 112. Ayun, ganun. Sabihin natin 5.
Okay na yan. So, magkano yun siya? Kung i-divide na natin. 578. Kailangan ito budget na ng pag. Kinse, mahal naman. So sabihin natin yung twin pack 12 lang sa atin. Twin pack isang sachet. So, pwede natin siyang ibenta ng isang sachet. Okay, selling pa din. Ito yung sinasabi ko. Isang sachet. One sachet. Yung price niya, sabihin natin 15 yung sabihin natin 16 or 18. Yan. Pero kung bibili ka ng 5 makaka-discount ka. Ganun. So, mahal naman 18 talaga. Yan. So, pwede ko sa'yo benta ng ganito or ganito. Yung isang sachet is 1. Rock na yan. Baga ng lapit talaga. Ano pa may mga na tayo, may mga units na tayo, tingnan barcode na lang. Pag binarcode mo to, dapat saglit mo yan. Select. Click mo barcode. Lagyan natin ng shortcut ng barcode na to. So, select mo na yung item. Sabihin natin F4. Pag F4, barcode yan. Yan. Image naman to iba. Ito na yung barcode niya. Ano pa ba ang kulang natin? So, tanggalin natin yung price. Natin dalawa. Hindi ba? May image pa. Okay, that's it for tonight. At least nakadagdag tayo ng mga additional natin na sample ng mga items. Okay. So, good night. Timer stops now.